Nanghulihin ng mga operatiba ng DOTR Special Action and Intelligence Committee o SAIC ang motorsiklong ito dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Inakala nilang susunod ito sa kanila, pero bigla itong humarurot hanggang sumemplang. At kahit nanghuhulihin na ng mga taga-SAIC sa puntong ito, nagtangka muli ang driver na tumakas. Todo paliwanag ang driver. Good day mga idol, welcome back to my channel. So for today's vlog mga idol is panoorin natin yung naging panayam o interview kaya Congressman Busita regarding dito mga idol sa mainit na issue ng EDSA bus lane. Kung papabor ba siyang tanggalin ang EDSA bus lane mga idol, no? Siyempre napakaraming issue dyan mga idol. Nandyan yung mga kamote rider na talaga ng mga pag-traffic mga idol sumisingit dyan, no? Napupunta dyan. Kaya nahuhuli, yung iba ay tumatakas pa. Hindi lang mga motorista mga idol, pati mga four wheels. No, mantakin nyo mga idol, maraming sikat din, no, na personalidad na nasasangkot dyan. Huli na rito mga idol, yung pinakahuling issue, yung anak ni anak ni Rapi Tulfo na talaga ng mga nasangkot din dyan sa EDSA bus lane na yan mga idol, no. So ito mga idol, panoorin natin, huwag natin patagilin pa yung naging sagot ng ating bida. Ito na mga idol, pero bago yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Ang ating kikilalanin, ang ating kikilatisin ngayong araw na ito mga kapuso ay si Bonifacio Busita. Siya po'y 58 anyos, pinanganak sa lungsod ng Lucena. Nagtapos ng Master in Management Major in Development and Security Development Academy of the Philippines. Bachelor of Science in Civil Engineering 1988, Manuel S. Enverga University Foundation. Siya po'y kasalukuyang party list representative, retiradong police colonel, umawak po ng iba't ibang posisyon sa Philippine National Police, naging enlisted personnel ng Philippine Constabulary. Ang kanya pong advokasya, rider safety and road safety mga kapuso. Pinapakilala po namin sa inyo si Congressman Bonifacio Busita. Ikaw na ba? Wala na po natin ang ating pagtatanong kay Congressman Bonifacio Busita. Ang inyo pong advokasya, rider safety, road safety. Kung kayo po'y papalarin na maging senador, pinabalak pong tanggalin ang EDSA busway. Ano ba? Yung mga bike, yung mga motorsiklo doon sa bike lane. Sa bike lane daw ilalagay. Oo. Paano nyo ba lulutasin ang problema natin? Lumalang problema ho sa traffic, Congressman. Alam nyo po, dito po sa lumalalang traffic, isa po sa nakikita natin at ayaw naman nating angkinin yung magandang idea. Mayroon pong nagbigay ng idea na makakatulong itong paglutas sa malubhan trapiko, particular sa Kamaynilaan, yung pong pag-adjust ng oras sa mga government employees. At yan po ay pinaniniwalaan po natin na tama at makakatulong. Patungkol naman po dito sa nabanggit po ninyong bus lane, hindi naman po tayo sumasang-ayon at tanggalin totally. Siguro po yung concrete barriers po, dahil nagiging sanhi din po ito ng aksidente. At tama lamang po siguro para ma-identify yung bus lanes, yung pong solid yellow line. Sapat na yun eh. Bakit po? Pag nakita po natin yung concrete barriers, parang sinasabi natin na tayong mga Pilipinong motorista matigas ang ulo. Hindi ho ba talaga matigas ang ulo? Ako naman po hindi naniniwala doon eh. Kasi po, sabi ninyo, hindi ho ba? Oo. Ay ito po, diretsahan at Pilipino naman tayo pare-pareho. Opo. Ang pinag-ugatan po niyan, ang ahensya ng LTO sa maraming taong nagdaan. Bakit po? Alam naman ng taong bayan sa maraming panahon na kahit wala kang alam, basta may pera ka, magkakalisensya ka eh. So, disiplina. Pangalawa po, education. Pangalawa po, alam naman natin na may mga nanunungkulan, may mga pulis, may mga enforcers, mismo, hindi sumusunod sa batas trapiko. Kaya parang ang dating, kanya-kanya. So, dapat po, solid line, yellow line lang sa bus lane. Imaginary divider lang sinasabi ninyo. Yes, sir. Okay. One, para maiwasan po yung aksidente. Two, para higpitan yung enforcement. Kasi kitang-kita naman pag lumabag ka ipatupad, walang pinipili, walang kinikilingan. Huwag yung pagkilala.
magse-selfie pa. Mas At madali ihahatid daw pa sa makatakas, condo. Kong. Pagka daw walang divider, Pag walang concrete barrier, madali makatakas. Yung mga ngayon pa nga lang tumatakas na Hindi man tayo nagyayabang. Siguro mag-usap tayo with MMDA personnel kung paano huhulihin yung mga tumatakas na yan. Hindi po mahirap yan eh. Ang kailangan po ay disiplinahin muna yung kanilang enforcers. Sa madaling salita, anyway, in fairness naman kay Mr. Gabriel Go ng MMDA, wala naman akong nakita sa kanya na kapareho nung dati na may pinipili. Okay. Ano po? At isa pa po dyan, balikan ko lang, na kapag VIP, ihatid pa sa condo unit. Ay masama pong pangitain yon dahil paano natin maipapatupad ng maayos yung batas at yung kaligtasan. At nabanggit nyo, Sir Melo, yung patungkol dito sa motorcycle lane. Alam mo po, napakaganda. Dito po sa EDSA, merong motorcycle lane, pero hindi naman nagagamit. Kasi po, talagang sama-sama na dyan, iba't ibang sasakyan. Ngayon, ako po ay base po sa numbers of vehicles, yung number of motorcycles versus number of other vehicles and available lanes. Ako po ay, by the way, modesty aside, civil engineer po ako eh. Okay. At nakikita ko po na kung magpo-provide na exclusive motorcycle lane para sa mga riders, maiibsan po ng makakatulong. Hindi man totally na maiayos, pero makakatulong po ito. Why? Para po madali nating maintindihan yung pinupunto ko. Parang isang malaking eskwelahan. May grade 1, may high school, may college. Kung yan po ay pag-ring ng bell, kanya-kanya na. Ang hirap naman dahil may mga batang maliliit. Why not i-separate po natin? Bigyan natin ng tamang linya para hindi magulo. So, mas gaganda po ang daloy ng trapiko at mas may iwasan po yung disgrasya. Hindi lang sa Metro Manila, kundi Metro Cebu kasi. Hindi lang po dito. Lahat Urban areas. po talaga traffic Yes po. na. Opo. Yes po. Congressman, ganito ang punto na pag-usapan na rin lang natin ang mga motorsiklo. Kayo po ay rider, hindi po ba? Yes po. And ang sinasabi po, ang karaniwan na kunotas o dating sa publiko ay marami sa mga nagmumotor ay kulang sa disiplina. Kaya nga daw po kahit sa Commonwealth Avenue, meron ng motorcycle lane, pero kahit saan-saan din daw po ay dumadaan ang mga nagmumotorsiklo. Ano po ang tamang paraan para itanim natin sa lahat ang tamang disiplina, lalo na po sa motorcycle riders? Ma'am Weng, balik tayo Opo. doon sa sinasabi ko. Ito naman, wala tayong sinisisi. Ano po? Opo. Kailangan lamang yung ugat ng problema, alam natin. Talagang ang ugat ng problema nito, yung matagal na sistema sa LTO. Ano yun? Education. Okay. Number 1, education. Kailangan po yan. Pati kahit doon sa mga nagkalisensya na, sapagkat marami nga po nagkalisensya, walang sapat na kaalaman. So para ibabalik natin sila sa tamang pag-aaral ng lahat ng panuntunan sa kalye, ikaw man ay nagre-renew ng lisensya o nag-a-apply ka ng bagong At lisensya. dapat po libre. Libre. Ang problema po kasi, Sir Joel, ngayon, merong accredited training school ang LTO na kung saan ay may information tayo nadidinig na mayroong non-appearance. So parang hindi pa na-resolve eh. At dapat po sana mayroon ang LTO na programa na consistent program na nagbibigay ng road safety seminar sa mga kumukuha ng lisensya at sa mga may lisensya na. So that yung pong nabanggit ni Ma'am Weng na disiplina ay makikita po natin. Ano po ang gusto kong i-point out? Halimbawa, si Ma'am Weng, nagkasagian kami. Akala niya tama siya eh. Akala ko tama rin ako. So mag-aaway tayo. Going back sa motorcycle lane po sa Commonwealth, alam niyo po, ang isang malaking problema dyan na bakit ang mga kapulisan at enforcers parang laging sinasabi nila, mga kamote riders, walang disiplina. Ito po ang simpleng paliwanag dyan eh. Rider ako, gusto kong sumunod. Pero nandyan yung malalaking sasakyan. Pumapasok. Okay. Pumapasok, anong gagawin ko? So, may violations yung malalaking sasakyan eh. Pag lumabas ako pang huhulihin. Dapat itong malalaking sasakyan ang hinuhuli. So, strict implementation. Bawal dyan yung malalaking sasakyan. Bawal ang pasok nila. Kasi po, Ma'am Weng, may dotted lines Yes, dyan eh. meron po. Pwede kang pumasok doon, lalabas ka dotted lines. Pero hindi po nasusunod yan. So, dapat strict enforcement, patas para sa lahat. Huwag na discriminate ang mga riders so that madidisiplina po yan. Hindi man bigla, pero madidisiplina po yan. Bakit po sa SBMA? Sumusunod ang motorista. Kasi inuhuli.
Kasi stricto, Stricto. walang lagayan. Hinuhuli Alright. talaga. Opo. Okay. So, proper enforcement po. Opo, dito tayo sa Intelligence Fund. Dati kayong nasa serbisyo. Yes, sir. Sa PNP, naging official din kaya sa PC nung araw. Ano po? Yes, sir. Opo. Dati po ang enlisted man ng Philippine Constabulary. Opo, paano nyo ba ginugol yung ginugugol po ng mga panahon na yun ng Intelligence Fund at kayo ba ay pabor na lahat po mabigyan ito, pati confidential fund? Nabanggit nyo naman po, no, nung police po kami, especially sa station, may intelligence fund, pero hindi naman malaki. Pero patungkol po sa intelligence fund, especially sa military, no po, sa armed forces, PNP, and other enforcement agencies, ano po, ay tayo po ay pabor sa intelligence fund. Kasi kailangan naman po talaga yan. Lamang, yan po ay hindi dapat maabuso. Dapat masusing maripaso kung tama po ba ang paggastos dito sa intelligence fund. Sa anong paraan po natin gagawin yun, Congressman? Paano natin mababantayan ang tamang paggamit ng dalawang kontrobersyal na pondong ito? Doon po sa intelligence fund, ang alam ko po dyan, may proseso po. At yan po ay nasa ng pangangalaga po ng COA para maripaso. Ano po? At doon naman po sa nabanggit nyo, Ma'am Weng, yung confidential fund, eh hindi ko naman po binanggit na pabor ako sa intelligence fund sa confidential fund. Eh pag titingnan nyo po, yung confidential fund, kasi di ba, intelligence fund para sa military and Yes. intelligence forces, personnel. Eh parang ang pasensya po kung mali ako parang ang intention ng confidential fund pinattern lang dun hindi lang ma-justify kung sabing intelligence fund. How come na mag-intelligence fund ang kailangan mo ay government agency ka na wala ka naman talagang intelligence functions or missions or mandates. So parang kamukha lang tinago lang sa term na confidential. So ako po ay hindi pumapabor sa confidential funds kasi parang may duplication what's the use of military and PNP and other intelligence units kung meron ka pang confidential funds na magkamukha ang intention. Opo. So para po sa akin, sorry kung mali po ako, pero hindi po ako pumapabor sa confidential Ito. funds. Dapat po pangalagaan ng pera ng taong bayan. Ito, Congressman, bago kayo naging kongresista, kayo po yung sikat na vlogger, no? Sumikat po kayo sa social media at nakikita to, napapanood kung paano nyo pagalitan yung mga kamote riders. Ano, ewan ko, pabor ba kayo doon sa isinusulong ng inyong mga kasamahan na magkaroon po ng regulasyon dito po sa mga vlogger para daw masawata ang pagkalat po ng fake news? By the way, Sir Joel, Opo. with respect sa iyo, i-correct ko lang po. Opo. Actually, hindi ko po tinatanggap na ako isang vlogger. Ano Ako pong po tawag ay isang sa inyo? advocate. 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 Okay. Yes, it so happen lang po na ginagamit ko yung social media platform. But I'm not a vlogger. Kasi Okay. po, pag sinabi nating vlogger, parang ang connotation agad doon is gustong kumita sa pamamagitan ng itong Vlogging. itong Hindi vlogging. nyo naman pinagkakitaan Social yun ng media. mga panahon yun, ano? Yes po, dahil gusto kong i-justify na Okay. bakit hindi vlogger si Colonel Busita. Actually po, may isang video nga dyan gumamit na vlogger. Ang views niya is more than 50 millions. Okay. 50 million views. And marami pong gumagamit ng video ko. Hindi ko po sila pinagbabawalan. As advocate, thankful pa ako na ginagamit nila yung video ko. So, hindi po ang interest ko ay kumita. So, Opo. I'm not a vlogger. Ako po ay Opo, advocate. opo. Pero- Now, Okay. Pero doon sa tanong, Congressman, tama ba na magkaroon ng regulasyon Yun. sa mga vloggers or mga advocate na gumagamit ng social media para po mapasawata ang pagkalat ng fake news? Fake news. alam nyo po, ipagpalumagay na lang. Yung sa sarili kong opinion, ako po ay biktima ng maraming fake news. Ganun ba? Yes. Okay. Pero hindi po ito big deal sa akin Dahil ang mga kababayan naman natin matatalino. Opo. Okay. So, hindi big deal sa akin yan. And doon po sa fake news, para sa akin po, may batas na para dyan Halimbawa po, si Ma'am Weng, pinaritangan ako, nagwapo, hindi naman. Depende Pero na sa akin kung parang- kasuhan ko siya ng libel. Oo. O Perjury, hindi, pero perjury. yes. Fake pero news ba yun? mukhang okay naman. Okay na rin sa akin. Depende na po sa pagkatao. Ang pinopoint out ko po dyan is
baka maabuso itong mga vloggers eh. Galingan na lang natin. Siguro naman hindi napakahirap na idepensa yung ating panig kung hindi totoo ang accusation sa atin. So pasensya, maaring yung iba ay hindi sumasang-ayon sa akin, pero hindi po ako naniniwala na dapat silang sakalin. Yung kasalukuyang batas ngayon, lalaban sa Cybercrime. Yung cybercrime, Yes. yung libel, pwede nang sampahan Yes, doon. yes, yes. Existing laws. At ang PNP po ay magaling. May kapasidad na i-identify sino yung subject person. Magaling sila eh. So gamitin natin yung kapangyarihan at kakayahan ng PNP at ng korte. At wag na nating pahirapan yung ating mga sarili. Ang daming problema na dapat nating higit na bigyan po ng pansin. Okay. Ipapastok na natin si Congressman Bonifacio Busita. Congressman, dito po sa pastok, bibigyan namin kayo ng issue, tapos 3 sagot lang po pwede ibigay. Pabor, di pabor, depende. Pagka depende, bilisan nyo po yung explanation kung bakit. Oh? May bilisan talaga. Bilisan talaga. Bilisan oh. talaga, mabilisan. Ito po, batas laban sa political dynasty. Batas laban sa political dynasty. Pabor, di pabor, depende. Pabor. Walang Pabor. political dynasty dapat. Pabor. Pagsasa publiko na salin. Dapat po. Divorce. Hindi po. Legalisasyon po ng weteng. Hindi po. Legalisasyon ng medical marijuana. Regulated. Pwede. Malaop lang tukhang na drug war. Oplan, tokhang. Actually, maganda po ang tokhang. Okay. Mali lang ang implementation. Yon, okay. Death penalty para sa heinous crimes at drug trafficking. Hindi po ako pabor sa death penalty para sa heinous crime and drug trafficking sapagkat may problema po pa tayo sa criminal justice system. Masasacrifice po ang buhay ng ating mahirap. Bakit? Nagagawa ang ebidensya, nababayaran ang witness. Pagbibigay po ng ayuda. Hindi po ako pabor sapagkat iilan lamang ang nakikinabang, majority hindi, kaya mas marami ang nagagalit at nakakaawa. At ito po ay pera ng taong bayan, dapat po ay mapakinabangan ng pantay-pantay para sa lahat ng nangangailangan. Pag-amyenda sa konstitusyon. Yes po, sa usaping lamang po sa economy. Ayan. Alright. Ito na po ang ating huling tanong, Congressman Busita. Ikaw na ba ang nararapat na maging senador ng Pilipinas? Yes, Sir Melo and Sir Joel and Ma'am Weng. Ako po si Colonel Bonifacio Busita, senador para sa masa at kakampi po ninyo sa Senado. Kilala ko po ang aking sarili. Mula nung ako'y maging sundalo, naging pulis hanggang magretiro, ako po ay may prinsipyo, paninindigan at pagmamahal sa bayan. Hindi ko po tinitingnan ang kakampi o iilan lamang. Ang higit na pinapahalagan ko po ay taong bayan. Bilang anak ng magsasaka, mahal na mahal ko po ang ating mga kababayang Pilipino, lalo na ang mahihirap. Bakit ko po binabanggit ang mahihirap? Sila po ang laging naaapi at naaabuso. Ang mayayaman at may kakayanan, hindi po nagagawang abusuhin ng mga nanunungkulan sa pamahalaan. Salamat po, Congressman Bonifacio Busita. So yun mga idol, napakinggan nyo naman no, yung naging panayam o interview. No? So kayo nang bahalang umusga, pero para sa akin mga idol, number 1 sa balota, si Congressman Busita. Congressman Busita is the key. So hanggang dito na tayo mga idol. Sobrang maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Ciao!